Nilay kanyang sinabi, nalalaman niyo kung paano kong dinugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong diin. Mula noong unang araw na ako'y tinuturo sa Asya. Buong kapakumbabaan at lulubang nandito ako sa Panginoon at nag-iis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatanggap ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahiman, hindi ako nangyayon magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griego man ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta ng Jerusalem at di ko alam kung ano mangyayari sa aking trono. Ang tanging nalalaman ko ito, dinalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang nadaanan ko. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos sa tao. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kahilingan. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya sa araw na ito ay sinasabi ko, wala akong pananagutan kung makahamak ang sinuman sa inyo. Sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Sige po, palakpakan ng mga praise God. Pwede na po kayo magsiupo sa presensya ng Panginoon. Tagal-tagal din po bago ako na-assign dito. Ano po? Naingit na nga ako sa mga sabi ko, bakit kaya ganun? Hindi pa ako na-assign sa atin ngayon. Noong panahong madami. Ayan. Ito po ang aking ibinahagi sa inyo sapagkat meron po akong mga nais puntusan kung bakit po mahalaga po ang pag-aakay ng kaluluwa o ng mga tao. Sabi po ng Bible, sabi po sa Book of Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a ray of light, and he that wins souls is wise. So marunong daw po yung tao na nag-aakay o nagpapanalo ng kaluluwa para po sa Panginoon. So bakit po kaya sinabi na he that wins souls is wise? Kasi po ang greatest treasure na pinapahalagahan po sa kaharian po ng Diyos ay walang iba kundi ang kaluluwa. Kaluluwa, mga kapatid. The only thing that God values is soul. Ang component po kasi ng ating pong pagkatao ay nabubuo sa tatlong aspeto. Yung ating pong soul, body, and spirit. Kapag ang tao po kasi ay namamatay, automatic yung kanyang pong spirit o yung tinatawag na ruwa, yung hininga, automatic yan po ay babalik sa Diyos na nagkaloob ito. Sapagkat nang lalangin niya po ang tao, di ba po, nung hinulma niya si Adan from clay, from dust, wala naman po itong buhay. Hanggang sa ito ay kanyang hiningahan. Saka lamang po ito nagkaroon ng buhay. Yung hangin na yun, yun yung Spirit of the Lord. Ruwa na tinatawag. Pag tayo po ay namatay na, yung hininga na yun ay babalik po sa Diyos na nagbigay noon sa atin. At yung clay, yung ating naman pong body, yung ating katawang lupa, ay babalik din po sa lupa. Kasi doon tayo nang galing. Kaya po ang lupa meron ding potassium, ang lupa meron ding calcium, ang lupa meron ding minerals. Yan din po yung mga vitamins o yung mga makikita rin na components sa katawan po ng tao. So, pag ang tao po ay namatay, babalik din po tayo sa alabok na ating pong pinagmulan. Ang naiiba lang po yung soul. Kasi yung soul po ng tao, ito po yung magdedesisyon kung kanino siya pupunta. Kung siya ba ay pupunta sa langit, kung siya ba ay pupunta sa impyerno. Kasi po, bakit ang kaluluwa po ang nakadestinong mapunta sa langit at mapunta sa impyerno? Kasi po ang soul ang nakakaramdam.
yung soul po natin. Pag kinurot niyo yung inyong katabi at siya'y nasaktan, may kaluluwa pa yun. Di ba nga ho, kapag ang isang tao nakakagawa ng grabing kasamaan, sinasabi natin, wala ka ng kaluluwa, wala ka ng konsyensya. Kasi component yun ng soul eh. Diba? Wala ka ng budhi. Lahat po yun nakapaloob sa kaluluwa ng tao. Kapag yun ang nawala sa'yo, ibig sabihin, grabe ka na. Yun kasi yung nakakaramdam. Yun yung nakakaramdam ng lungkot. Nandun po yung ating kondisyon. Nandun po yung ating pain. Kaya po, ang soul po ang nagde-decide whether pupunta siya sa kaharian ng Diyos o doon po siya mapupunta sa impyerno. Kasi ito yung makakaramdam ng agony and pain. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa Luke chapter 15 verse 10, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Magkakaroon ng malaking kagalakan at pagsasaya sa kaharian po ng langit ng mga anghel kapag mayroong isang kaluluwa na tumalikod sa kanyang kasalanan at nanumbalik sa Diyos. Ganyan po ang pagpapahalaga ng Diyos sa soul po ng tao. Amen po mga kapatid. Kaya malaking bagay po at malaking responsibility na tayo po ay maging soul winner. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, ikaw ay soul winner. Hindi soul loser. Amen po. Amen. Kasi po nakakatukot sa mga gawain. Maka-20 lang na tao, okay na sa kanila, hindi na sila nagninighi na mag-akay pa. Samantalang napakaraming tao. Kanina nga po habang nandiyan ako sa labas, habang ako'y nagmumuni-muni, ang daming dumadaang tao. Pero tinitignan ko yung loob po ng tsape. Halos kanina, ano lang po kayo eh. Wala pa nga tayong 10 eh. Di ba ho? Nakakalungkot kapag Nakakalungkot po talaga, brother. napakaraming pwedeng anhingin, ngunit kakaunti po yung mga tao po na nagkakaroon ng interest pagdating po sa gawain ng Panginoon. Kahit po sa ibang bansa, may malaki pong pagbagsak ng porsyento when it comes to evangelism. Nung mga nakaraang 2010 hanggang 2015, 50% ang ibinaba. Ngayon po, nung pumasok na yung 2020s, 70% na po ng church attendance ang bumabagsak. So, ibig sabihin po, marami ng tao ang wala nang ganang magsimba, no? Lalo na po sa parting Amerika, ang mga tao po dyan, karamihan ay mga atheist na po, mga kapatid. Hindi na po sila naniniwala pagdating po sa Diyos, mga kapatid. Now, si Apostle Paul, siya po ay babalik ngayon sa Jerusalem. Ang Jerusalem kasi nandito yung sentro eh. Dito magmumula yung balita tungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nandito yung sentro ng pangangaral po about salvation, mga kapatid. At si Paul, ilang ulit niyang tinangka na bumalik po sa Jerusalem. Ang problema, siya po ay pinagtatangkaang patayin ng mga kapwa niya Hudyo. In fact, mga kapwa niya Pariseo, kasi po si Pablo po ay isang Pariseo. Siya po ay matapang pagdating po sa pagtupad ng kautusan. Pero nung siya po ay nagkaroon ng encounter kay Jesus, doon po sa road to Damascus, ay naging isa siya sa pinakamasipag na alagad ng Diyos, ng Panginoon. Pagdating po sa pangaral ng mabuting balita para sa mga hentil. Ang Gentile po, mga kapatid, ito yung mga tao na wala sa covenant ng Diyos. Kasi ang bayan o ang bansa na mayroong covenant ang Diyos ay ang Israel. Yan po ang kanyang bayan, yan po ang kanyang mga anak. Now, kapag ikaw ay Gentile, hindi ka kasali doon. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos at sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, yung mga Gentile na yun ay makikinabang din po sa benepisyo, sa grasya po ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan po ng pananampalataya ng mga tao, ay magkakaroon po tayo ng access na makalapit po tayo sa Diyos, mga kapatid.
Amen? Amen. Now, sabi ni Paul, walang halaga sa akin kung ako man ay mamatay. Ang importante ay magampanan ko yung tungkuling iniatang sa akin ng Diyos ang maipahayag ang mabuti ng balita. Sabi niya, ang naghihintay sa akin sa Jerusalem ay kapighatian. Ang naghihintay sa akin sa Jerusalem ay pagkabilanggo, pag-uusig at kamatayan. Ngunit, wala yan sa akin. Ang mahalaga ay maipangaral ko ang mabuting balita ni Kristo. Yun po ang sabi ni Paul. Now, why it is important to win soul for Christ? First of all, soul winning is a priority. Sabihin nyo nga po, priority. Pag sinabi pong priority, anumang bagay ay ituturing mong less important dahil sa priority mo. Amen? Kung ano yung pinakahalagahan mo sa buhay. Ito, meron tayong isang ka-sister. Ano siya ang negosyo niya ay pagtitinda ng bigas. Pagtitinda ng bigas. Pero siya ay overall, ano po natin, katiwala pagdating sa pangangalaga ng kaperahan dito po sa buong Rizal. Ito ang lagi kong nakakandaan sa kanyang sinasabi. Kapag meron siyang appointment, kaya kailangan siyang ipatawag, kailangan nandun siya dapat sa meeting. Kahit gaano pa ka-importante yung pagtitinda niya ng bigas, isasarado niya yung tindahan niya. Kasi kailangan niyang gampanan yung kanyang tungkulin na iniatang sa kanya ng Panginoon. Ang laki ng sa bigas pero kaya niyang isarado yun. Kasi ang uunahin niya ay yung paglilingkod niya. Kasi doon siya biniyayaan ng Panginoon sa pangangalaga, pag-aayos ng salapit, mga kapatid. Kaya po kapag hindi po natin kayang ipagpalit ang gawain sa iba natin hindi naman natin sinasabi hindi mahalaga ang hanap buhay, hindi natin sinasabi hindi mahalaga ang iyong pamilya. Pero kapag yun ay nakakatulan, yung commitment mo sa Panginoon, ibig sabihin, hindi mo talaga siya priority. Sabi po ni Paul sa Acts 20 verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ni Jesus, that I might testify the gospel of the grace of God. So ganun po, ka-importante po yun Alam niyo, sabi ni James Stewart, isa po siyang minister, sabi niya, the real problem of Christianity is not atheism or skepticism. The real problem is the non-witnessing Christian. Sabi niya, kaya marami ang mga taong skeptics. Yung mga pilosopong tao, pag sinashare mo ng gospel, may pilosopuhin ka. Yung mga, pag sinashare mo ay, tawag ito yung, aanuhin ka, sasagot-sagutin ka ng mga pabalang. Yung mga atheist, sabi niya, hindi yan ang problema Kaya dumami yung mga ganyan because of the non-witnessing Christian. Tahimik kasi tayo, hindi tayo nag-share ng gospel. Totoo naman, di ba? Kapag di mo sinisharean yung kapitbahay mo, di mo siya inaakal. Isa yan sa magiging pagdating ng panahon, problema mo, walang pakisama, tuwing linggo, inom ng inom, napupuyat ka. Pero kung inaakay mo kasi sa gawain ng Panginoon, malaki yung pagkakataon na pwede sanang magbago ang kanyang buhay. Sabi po ng Acts 1, verse 8, but you shall receive the power after that the Holy Ghost come upon you, and you shall be witnesses unto me. So what is the desire of the Spirit? The desire of the Holy Spirit is to share Jesus, mga kapatid. Kapag wala po tayong desire na mag-akay, mga kapatid, malabong nasa atin po ang banal na Espiritu. Pag wala tayong conviction na akayin ang tao, parang wala tayong pakialam, kaya mo na yung mga sugaron naman yan. Ang kahilig lang naman yan ay magbalasa ng mga ibig sabihin po noon, wala yung conviction sa atin ng Holy Spirit kasi ang tao po na pinananahanan ng banal na Espiritu ay may pagnanais, pagnanasa na
ma-share ang magandang balita sa kanyang kapwa. Halimbawa po, sa Gospel of John, meron pong isang bulag doon na pinagaling po ng ating pong Panginoon. Siya po ay inborn blind. At ang Panginoon ay gumawa ng putik, kumuha ng putik, ipinahid sa kanyang mata, pinaghilamos siya doon sa isang deposito ng tubig sa Shiloh, at siya'y nakakita. Sabi ng mga nag-i-investigate sa kanya ng mga religious people, sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus. Isang taong nagngangalang Jesus. Siya ang humawak sa aking mata at nagsabing ako'y maghilamos at ako'y ngayon nakakakita na. Hindi talaga makapaniwala yung mga religious people, kaya ipinatawag pati yung kanyang mga magulang. Sabi nila, totoo bang ang anak niyong ito ay dating bulag? Paano nakakita na siya ngayon? Sabi ng mga magulang, hindi nga namin alam eh. Basta alam ko, nung pinanganak ko yan, bulag yan. Tanda na yan, siya na lang ang tanongin mo. In-interrogate ulit nila hanggang sa nakulitan na yung dating bulag. Sabi niya, ilang beses ko lang in-explain sa inyo eh. Si Jesus ang nagpadilat sa aking mga mata. At siya po ay itiniwalad kasi ang sabi ng dating bulag, bakit pa kayo ang kulit? Tanong kayo ng tanong. Siguro gusto niyo rin maging alagad niya. Kaya ulit kayo. At nagalit yung mga taong nag-investigate sa kanya. Sabi nila, hindi kami masamang tao kagaya ng Jesus na sinasabi mo. Pero sabi ng bulag, yun na nga kung masamang tao siya, paano niyang napagaling ang aking mga mata? Kasi po ang witness, mga kapatid, he simply tells what he knows, what he's seen, and what he heard. Hindi niya trabaho na nadepensahan ng kanyang sarili kasi hindi naman siya, tawag nito hindi naman siya yung attorney, hindi niya trabaho maghusga, hindi naman siya jury, siya ay witness. Ang sasabihin niya lang ay kung ano yung kanyang na-experience, kung ano yung kanyang naranasan or nakita. Ganun po sa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi mo naman kailangan maging malalim sa theology. I-share mo kung ano yung naranasan mo. At dahil patotoo mo yun, walang sino mang pwedeng kumontra nun kasi buhay mo yun eh. Kung paano kang hinipo, binago po ng Panginoon. Halimbawa po, si Andrew. Si Andrew po ay kapatid ni Apostol Pedro. Si Andrew, hindi siya big shot na tao. Hindi siya yung kagaya ni Peter na laging bumibida. Simpleng lang siya. Simpleng personalidad. Pero ang mapapansin niyo po kay Andrew, every time na mamimension siya sa Bible, lagi siyang may dalang akay sa Panginoon. Una niyang akay, kapatid niya, si Pedro. Pangalawa niyang akay, yung binatilyo na may baong 5 pirasong tinapay at 2 isda. Di ba sabi ng Lord? Umanap kayo magpapakain. Yun yung akay niya, yung bata. Pangatlong akay niya ay yung mga hentil, yung mga great men who is searching for Jesus. Ito yung palatandaan na ang Panginoon ay malapit ng magbata ng hirap at kamatayan. Kapag pati yung mga hentil ay hinahanap na siya. At si Andrew ang nagdala sa mga hentil na yun patungo po sa ating Panginoon. Yun po ang isang magandang personality ni Andrew. Hindi siya pasikat, pero lagi siyang may akay na tao patungo po sa ating Panginoon. Alam niyo ang maganda sa mga langgam. Ang mga langgam, sa bahay namin, ang daming langgam. Isipin niyo, bumili ako ng Jollibee, tapos cheeseburger. Kinain namin yung chicken joy tsaka kanin, tapos maya-maya, parang midnight snack sana yung cheeseburger. Naku, nung binuksan ko na ano pang midnight snack, puro langgam. Saglit lang. Kasi ang langgam, pag nakapagpo siya ng pagkain, hindi niya susuluhin. Magsisignal siya sa kanyang mga kasama na meron siyang pagkain na tagpuan. Kaya bago mo pa makain, pulbos na. Amen?
Alam niyo, kung magiging kagaya tayo ng langgam, siguro ang dami na po natin dito. Amen, mga kapatid. Siguro pag nag-anniversary tayo, hindi na tayo magkakasya dito. Amen? Now, why it is important to win soul for Christ? Soul winning is a passion. Sabi po ng verse 19 and 31, naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. At mag-ingat kayo, alalahanin yung tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang aking ipinuhulan. So the Apostle Paul was a man of tears. Siya po ay isang lingkod na umiiyak para sa kanyang mga kapwa at mananampalataya. Iniiyakan niya po yung mga lost soul, mga kapatid. Alam niyo, yung mga early years ng gawain ko ng El Shaddai, grabe ang manifestation ng Holy Spirit. Hindi ko naman sinasabing iniwan na tayo ng Holy Spirit. Pero noon, kantahan pa lang, to God be the glory, grabe na yung iyak ng mga tao. Kakantahin pa lang yung covenant song na El Shaddai, marami ng mga tao gumagaling. Pag umulan, walang natitinag, walang umuuwi. Grabing himala ang nararanasan. Ngayon, ma-overtime lang ng konti yung preacher, nagre-reklamo na. Di ba, mga kapatid? Iba yung iba yung dating po noon, mga kapatid ko kay Cristo. Ang tanong sa akin, kagaya rin po ba tayo ni Paul na merong pamumuhunan ng pagluha? Kasi, kaya mo iniiyakan, kaya mo niluluhaan. Kasi, mahal mo may malasakit ka sa gawain ng Panginoon. Napuprostrate ka kapag yung mga taong inaakay mo para bang hindi ka pinapansin. Ako nga po nung ako ay DIC pa ng Antipolo, pati itong Taytay na ANPG-han ko. Ayun, yung kila Nanay Agida, doon po sa Mednabil, dyan po sa may Sakbit. Sobrang kasipagan ko noon. Ngayong DIC na ako ng District 1, ito na, itong Taytay, nahihirapan na ako. Sabi ko, bakit kaya ganun? Kailan ako natuloy yung DIC, tsaka ako nahihirapan ngayon na magbukas ng gawain. Kasi ang target ko talaga yung nag-init eh. Ngayon, nahihirapan na ako. Sabi ko, sinasamahan pa ba ako ng Panginoon? Parang nagkaroon tuloy ako ng pagdududa eh. Pero biyaya naman po ng Lord. Meron binuksan ng Panginoon na NPG dyan sa kabila. Ganitong oras din ng Miyerkules. Yan, sa kabila sa Batas. At marami rin pong dumadalo. Kasi nung December talaga, parang na ako eh. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, huwag ka mag-alala. Kasi parang nakikita niya, napuprostrate ako. Kasi sa dami ng kinakausap ko, puro anong sagot sa akin, puro negative. Puro negative. Lahat ng i-chat ko, sinisin lang ako, pati mga workers, sinisin lang ako. Pero may ginalang po, merong isang taga-roon sa kabila na nagbukas ng kanyang bahay para magkaroon ng LPG dun sa sitio Palacio. So, Paul was a man of tears, mga kapatid. Ang tanong po sa atin, may pagluha ba tayo para sa kaligtasan ng ating kapwa-tao? O parang wala na lang sa atin, wala na lang. Sabi po ng Jeremiah 9, verse 1, sana'y naging bato ng tubig itong aking ulo at bukal ng luha itong aking mata, upang ako'y may iluha sa maghapon, sa magdamag para sa aking mga kababayan na maray. Lamentation 3:48-51, hindi mapigil ang pagbalong ng aking mga luha dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Walang tigil ang pagdaloy ng aking luha. Nagdadalamhati ako dahil sa sinapit ng mga kababaihan sa aking lungsod. Alam niyo po ito si Jeremiah, tinawag po siya the weeping prophet. Pag sinabing weeping prophet, propetang nananahis. Kasi po yung kanyang mga kababayan ay naging exile, ano Tagalog ng exile, naging bihag doon po sa
Sa Babylon, dinala po sila sa ibang lugar. Yun po ay ipinahintulot ng Diyos dahil po sa kanilang paulit-ulit na pagtalikod sa Kanya. Sa paulit-ulit na pag-reject, pag mayroong propetang ipinapadala sa kanilang bayan, ay pinapatay nila. Kaya po, hinayaan ng Diyos na sila po ay makonquered ng ibang imperyo. Nang sa gayon, sila ay magkaroon ng realization. At marami sa mga kababayan po ni Jeremiah ang namatay. Amen, mga kapatid? Alam niyo, ang personality ng isang tao, pwede mong ma-define based sa kanya pong iniiyakan based sa kanyang tinatangisan o tinatawanan. Diba, minsan, may sinasabi tayo, kung taong kung babaw naman ang luha, para yun lang, iniiyakan niya na. Ganun siya personalidad niya yun Diba? Hindi niya naman kamag-anak yung namatay, umiiyak din. Ganun siya Meron nga nawalan ng pera, iiyakan niya. Ang late-late na halaga. Sa kanya, malaki na yun Di ba ho? Para, yun lang, para sugat lang na maliit, iniyakan na. Mataas yung pain tolerance niya Iba-iba ho kasi tayo ng personalidad At may mga tao po na ang iniiyakan ay gawain ng Diyos. Amen? May mga tao po na kapag nakikita nila na ang gawain, parang nananamlay, tignan nyo nga yung katabi ninyo, matamlay na ba? Kayo tatamlay-tamlay, kasi kapag tatamlay-tamlay kayo, papahingahin kayo ni Lord. Si Brother Bert nga Alam niyo ba si Brother Bert? Bert Lapa. Yung preacher na medyo matangkad. Kasama ko pa lang nung Lunes. Nung nakaraang Lunes, kasama ko pang nag-seminar. Aba, nung hahayo na siya, na-cardiac arrest. Pagdating sa ospital, patay na. Dead on arrival na. Ang bilis ng buhay. Hindi mo masabi. Walang yun. Pag tinignan mo siya, parang wala naman siyang iniindang sakit. Diba? Ang sigla-sigla niya. Pero, kita nyo, ang kagandahan lang nun, nung kinuha na siya ng Panginoon, kitang-kita mo yung pakikiramay ng maraming kapakiran. Talagang halos gabi-gabi, laging puno yung chapel. Talagang, iba talaga Kami nga mag-asawa, pumunta kami. Sabi ko sa kanya, iba talaga kapag naglilingkod ka sa Diyos. Hindi ka pababayaan hanggang sa huling hininga mo. Pati yung mga nauli lang, hindi pababayaan ng Diyos. Amen. Kasi, saan pa ba natin igugugol ang ating buhay? Di ba ho? Saan pa ba natin kilala ang buhay natin ito? Kahit anong pagsusumikap mo minsan sa hanap buhay, dinadaig tayo ng inflation. Di ba? Pataas yung presyo ng bigas. Meron nga akong kasamahan Sabi nung kasama ko, kailan ka ba mag-aasawa? Yung sagot pag gumaba na ang bigas, naku, di ka na makakapag-asawa. Kasi hindi naman bababa talaga ang presyo ng bigas. Nakakapagod. Pero alam niyo, pansinin niyo kahit pataas ang presyo ng bigas, laging may pambili pa rin. Kasi po, bakit? Kahit anong taas pa niyan, ipinoprovide pa rin ng Diyos ang ating pangangailangan. Amen? Bigyan mo lang ng purpose ang Diyos kung bakit ine-extend niya ang iyong buhay. Kasi kung wala nang dahilan, tapos puro pa tayo reklamo, puro tayo parang hinahin sa buhay, pagod na. Kaya ayoko na magsabi rin ng Pag pagod ako, hindi ko na sinasalita kasi baka pagpahingahin ako. Kasi umaga, deliver ng washing. Tapos pagdating ng mga alas 2, nag-NPG ako dyan sa Arienda, mga bahay-bahay. Yung sipag ng mga taga San Lorenzo, kung saan-saan bahay ako dinadala ginusto ko naman yun ang problema, ang gusto ko sana, yung iipunin, tapos isang talk na lang, ang nangyayari, kada bahay,
Nagtotok ako tapos paiba-ibang topic mo. Sabi ko, mauubusan ako ng topic dito. Kasi, alam nga naman ulitin ko yung sinabi ko doon, sila rin yung kasama ko. Kaya yung sisipan. Tapos paggabi, hahayo pa ako. Kaya parang napapagod ako. Pero, nung nakikita ko may mga namamatay na kasama ako dahil napapagod, hindi na ako nagre-reklamo. Tahimik na lang ako. Kasi baka pagpahingahin ako eh. Ginagawa ko, pagpagod na ako, tutulog na lang ako, bukas na lang uli ako gumagawa ng mga kapatid. Another thing, soul winning is a pursuit, pag-aangat. Sabi ko ng verse 20, sa akin pagtutulog pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahayan. Hindi ako nangingin magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. I have taught you publicly and from house to house. So nagturo ako sa inyo, bahay-bahay man o sa harapan ng madla. Yun yung kagandahan kay Paul kasi kahit saan mo siya dalayin, palibasa nga, meron siyang aral, siya isang Pariseo. Kaya niyang makimingle, kaya niyang makihalubilo sa mga tao, kaya niyang magsalita on the spot, mga kapatid. Ang maganda kasi po doon, kapag ang ating pong ang ating gawain ay kilala, kahit pa paano, ang kagandahan po kasi sa El Shaddai, kunyari kagaya ko nag-NPG ako, hindi ako nahihirapang magpakilala na under tayo ng Catholic. Kasi kapag hindi ka kasi Catholic, parang hirap kumakay. Sa totoo lang. Pero kapag alam nila El Shaddai, tapos Catholic, alam na nila automatic ay ano to, Catholic to, hindi to ibang secta or ano pa. Kaya mahalaga po yun. Sabi nga ni Luther Tate, isang pastor o meron siyang social media account na ang sinishare niya ay tungkol sa mga gospel ng Lord. May point naman siya, sabi niya, pag ang church ninyo hindi alam ng tricycle driver, ibig sabihin, hindi kayo handang. O nga naman, di ba? Kunyari, nagtanong, saan ba dito yung gawain ng damayan, ng San Vicente Ferrer? Tapos yung napagtanong ng driver, ay, saan ba yun? Ibig sabihin, hindi tayo handang. Buti na lang katabi natin yung terminal. Nakakapatid. Pero ang punto doon, kapag yung mga ordinaryong tao na yung mga driver, hindi alam yung community natin, ibig sabihin, hindi tayo effective sa lugar na yun. Amen po? Ang message kasi ni Lord, nabubuo sa dalawang salita eh. Come, lumapit kayo sa akin, and then go and preach the good news. Hindi po sapat na tayo lang yung nakaka-experience ng magandang balita. Kailangan po nating akayin ang mga tao. Anak nyo, asawa, kung hindi nyo man maakay ngayon, isulat nyo po sa prayer request. Kasi kapag ang Diyos naman po ang humipo sa kanilang puso, gagawa ng paraan ang Diyos para madala mo yan sa gawain ng Panginoon. Minsan, maaakay mo kung kailan may sakit na. Kasi nung malakas, talagang ayaw papigil eh. Hindi mo madala-dala dito eh. Kung kailan may sakit na, tsaka sila sasama. Minsan, way yun ni Lord eh, para kung bago mamatay, at least tumanggap po sa magandang balita ng ating Panginoon. Amen? So another thing, soul winning is persuasive. Sabi po ng verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ay pinakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong trabaho ay dapat niyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang salita ng Panginoong Hesus na higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. So the Christian task is to make the Lord Jesus visible and desirable. Ibig pong sabihin, padaliin po natin sa tao na makalapit po sa Diyos. Amen, mga kapatid. Huwag po nating pahirapan yung mga tao na lumapit po sa Diyos. So tayong masyadong maging mahigpit, no? Tayong masyadong maging masungit sa mga tao. Kasi po ang isa pong reason kung bakit hirap tayong mag-akay ng tao. Kasi hindi tayo approachable kung minsan.
Diba? Ako, aminin ko, hindi ako masyadong palabati sa mga tao. Hindi naman dahil sa suplado ako. Hindi. Yun yung ano ko eh. Personality ko eh. Minsan nga naiingit ako sa tatay ko eh, na lahat binabati. Diba si Mang Romy? Kaya ang tagal mag-deliver ng washing yan eh, kasi lahat ng makasalubong niyang kakilala, nagkapinturan sila. Ina-appear niya, binabati niya. Eh, ako kasi wala akong ganung personality. Pero, pinipilit kong maging approachable ako. Kagaya ngayon na ako po ay ginawang leader ng Kainta. Hindi naman pwedeng lagi na lang ako nagtatago. Kasi ganun ako eh, yung ayoko nilalapitan ako ng mga tao, pwede lang magtago ako sa isang sulok, magtatago ako. Kasi hindi pwedeng ganun eh. Kaya nung nakaraan, nung nagkaroon ng enhancement sa Ambel, sabi ng isang worker, si Brother Mark, di man lang nagkapi sa akin. Lahat yun napapansin. Sabi ko, ikakakapi ko lang eh. Di ba? Brother Mark, di man lang lumapit sa atin, di man lang kumain sa sasakyan natin. Yung mga ganon, napapansin ng mga tao. Hindi ko naman napapansin yun eh. Kaso naiisip ko, iba yung dating sa kanila. Parang iniisip nila, hindi ako malapit sa kanila, hindi ako approachable. Kaya ngayon, iniiba ko kasi hindi pwedeng lagi tayong suplado. Hindi tayo makakaakay. Pag hindi ka, kasi ang isa pong sikreto kung bakit po malago ang gawain ng El Shaddai. Dahil po, si Brother Mike ay charismatic. Ang kanyang way ng pagsasalita ay abot yung masa. Hindi kagaya ng iba na yung parang mahirap, kailangan English. Hindi siya ganun eh. Madaling maintindihan pang araw-araw na halimbawa pamumuhay yung sinasalita ni Brother Mike. Nung okay pa siya magsalita. Ngayon kasi na siya eh, hirap na siyang magsalita ng kapatid. So another thing, soul winning is a pledge, pakiusap. Sabi po ng verse 21, maging Hudyo, Griego man ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. So he was preaching the gospel. Pag sinabi pong gospel, ang ibig sabihin ng gospel ay good news. Sabihin niyo nga po, good news. Di ba pag good news, kailangan ipinamamalita? Kasi good eh. Kaso sa panahon kasi natin ngayon, pag mga good news, good things ang nangyayari, hindi na natin sinishare. Ayaw na natin ibalita. Kasi sa social media, sino dito may Facebook? Yan. Kasi sabi nila, ngayon daw kasi, dami ng inggitero ngayon sa social media, mga plastic, mga toxic. Minsan, nag-heart sa post mo, pero sa ikaw lang, angry. Kaya yung ibang tao tuloy, hindi na nagpo-post. Kaya sabi nila, pag ikakasal ka, huwag mong i-post. Kaya kapag yung negosyo mo, umaasenso, umaangat, huwag mong i-post, huwag mong i-share kasi maraming tao na naghihintay na bumagsak. Kaya kapag may boyfriend ka, gwapo, huwag mong i-post, nakaagawin. Diba? Pag masaya kayo ng asawa mo, huwag mo nang i-post kasi maraming naghahangad na maghiwalay kayo. Kaya tuloy, yung mga tao nadi-discourage na mag-post ng mga magagandang bagay. Pero sa totoo lang po, yun nga yung dapat mong i-share eh. Lalo na yung magandang balita. Amen? Isipin nyo noon, nagpo-post ako tungkol sa mga NTG na nabubuksan. Sabihan ako ng mga kasama ko, huwag mong i-post. Kasi, parang ibig niya sabihin, pag dumating ang panahon daw na, kunyari, aalis na ako sa El Shaddai, meron akong parang naitabi na, hindi naman ako ganun eh. Ang purpose ko, bakit ako nag-NPG, bilang pagtanaw ng utang na loob sa ministry, na meron akong maakay na tao. Hindi para itago. Kasi ang mentality ng iba,
yung na-NPG ko, parang itago ko, parang kunyari, ako lang ang pupunta, kaya sila pupuntahin ko rin minsan. Pero hindi ganun yung ano ko, yung mindset ko eh. Kaya pinupost ko. Kasi kaya ko yung pinupost, hindi para ipagmalaki sa iba na gifted ako sa ganun, na nakakapagbukas ako ng gawain. Hindi. Kundi para malaman ng mga taga roon sa lugar na yun na may gawain ng El Shaddai doon. At saka para ma-encourage din yung mga manggagawa. Kasi syempre kapag yung namumuno sa inyo ay nagsisipag, alam nga namang tatamad-tamad yung mga nasa kasama mo. Syempre, rin sila, may inspire din sila na magsipag. Lalo't yung namumuno, talagang tumatakapako talaga. Kahit pa isa-isa, dalawang bahay. Ang mahalaga, merong naaakay, merong mga taong mabubuksan. Kagaya po dun sa Batasin. Isang pamilya lang yun, pero pag oras na ng NPG, ng gawain, ang dami mga atin. Pero isang pamilya lang yung sinimulan ko doon sa biyaya ng Diyos, ang mga umaatin, mga mananahi. Tapos nung wala pa ako, nung iniba ko yung araw kasi may hayo ako, nagtatanong daw yung mga mananahi, wala ba tayong gawain? Kasi masarap palang makinig ng salita ng Diyos, ang dami namin natututunan. So ibig sabihin, hinahanap na nila. Di ba ho? Kaya mahalaga po talaga na magkaroon tayo ng malasakit sa pag-aakay po ng tao. Hindi po pwedeng na tayo-tayo na lang. Hindi ba kami sasawa sa mga mukha ng katabi mo? Parang tayo-tayo na lang lagi. Diba? Iba kasi yung sigla kapag meron tayong bagong naaakay. Amen? Amen. Sabi po dito, ito, kahit persecution, may maganda pa rin nangyari. Sabi ng Acts 8 verse 4, dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit saan man sila makarating, ay ipinapangaral nila ang salita. So dahil po sa pag-persecute sa kanila, nangalat yung mga Kristiyano. Pero kahit saan po sila makarating, lalo silang dumarami. Kasi yung mga Kristiyano nagkahiwa-hiwalay, patuloy po silang nagpipreach ng gospel. Amen? Alam niyo, dito po sa District 1, sa 6 na kasama ko, 2 lang po kaming nag-NPG. Kasi yung isa may trabaho na. Yung 2 may sakit. Yung isa busy. Yung isa naman may sariling mundo. Kami lang po ni Brother Jack Kaiso ang nag-NPG kami. Pero iniisip ko, paano kaya kung lahat kaming mga preacher ay nag-NPG? Siguro, hindi na magkakayaw ng tutugtugan si Brother Gilbert. Dahil ba? Parang kagaya ko na rin siya na sa umaga, deliver, baka magkaroon na rin ng gawain na alas 10. Actually, meron nga, di ba, sa village is alas 10 ng umaga ang gawain. So, yun po ang pakiusap ko mga kapatid. Kasi, sa darating na March, ay magkakaroon ng CLSS. Nakapag-CLSS na po ba kayo? Catholic Life in the Spirit Seminar. Taas ka po ang kamay. Sister Mary, hindi pa. Kayo po, hindi pa, di ba? Sister Maylene, hindi pa. Brother Efren, nakapag... Nagkakaroon po tayo ng CLSS, mga kapatid. At ang target talaga ay mga bagong kaluluwa, tsaka yung mga hindi pa nakakapag-CLSS. Yan. And finally, soul winning has a price, mga kapatid. So, sabi ko ng verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lang ang tungkulin at matapos ang gawain na binigay sa akin ng Panginoon Jesus upang ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa mga tao. Di ba, pag meron tayong goal, mga kapatid, kahit gaano kahirap, i-purpose mo ilalaban mo dahil po sa price. Halimbawa, kapag tayo po ay may pinapaaral na anak, kahit di ba ipangutang mo, para lang makagraduate. Di ba? Pag
Pag meron kang pangarap, halimbawa, na mapagawa yung bahay, minsan kahit ipangutang mo basta matapos na lang, hindi mo pugulan, baha sa bahay. Diba? Pag meron talaga tayong gustong maabot na goal, kahit gaano pa kahirap ang ating pong maranasan, hindi po yun nagiging balaki. Amen? Sabi po ni Paul sa mga taga-Thessalonica, 1 Thessalonians 2:19-20, hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan at koronang paipagmamalaki namin sa harap ng Panginoon? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Yung tao po na nag-aakay, nagtuturo, namumuhunan sa mga taong ito, ang kagalakan nila ay makita nila na nagpapatuloy at lumalago yung mga taong kanila pong naakay. Amen? Kagaya po, halimbawa, ako sa Antipolo, may mga iniwan akong NPG doon, ang nagpapatuloy na si Brother Lando. Pag nakikita ko na nagpo-post yung mga sister na naipon namin doon, ngayon, ang dami na nila, kagalakan ko yun. Kagalakan ko yun na marami akong na-win, na soul para kay Lord. Di ba ho? Iba yung iba ho kasi yung galak ng puso kapag meron ang mga taong naaakay na dati magugulo ang buhay, pero dahil ginamit ka ng Panginoon bilang instrumento, nagkaroon ng direksyon yung kanila pong mga buhay. Sabi po ng Psalm 126, 5 and 6, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mong mag-ani ng puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dala ay ani pabalik. So, yung mga tao daw po na naghasit, namuhunan, nagtanim, nagpagod, para lang po makapag-invest ng soul sa kaharian po ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na wala kang aning iuuwi pabalik. Amen? Hindi siya papayag. Ako nga rin po nagugulat May mga hini-NPG ako. Yung mga hini-NPG ko po, hindi naman po talaga yung nagbibigay ng kagaya po sa akin. Wala naman po kong binibigay sa akin dyan. Pero ang ano ko sa akin asawa, bigyan mo na kasi ang Lord ang gagawa ng paraan sa ibang bagay. Yun po. Kaya alam nyo, gaya nung assembly, kasama ko yung mga anak ko. Aba, habang nangungulekta ako nung sa sobre, yung anak ko sama kung saan-saan. Hindi ko naman ngayon, ang dami pa lang nag-aabot sa anak ko. Sabi ko, baka mamaya, doon yung sa buslo, napunta na sa anak ko. Pero hindi, sa anak ko talaga binibigay. Ang mayam niya, tumatakbo na, hawak-hawak niya pa yung pera. Mama, ang dami kong pera! Diba? Ang Lord ang gumagawa talaga ng paraan. Kaya nung papunta, pamasahe lang, nung pabalik, nakapag-Jollibee pa sila. Kasi pinabait ng Diyos. Hindi pwedeng wala kang aaninin pabalik. Hindi man sa'yo, pero sa mga anak mo, yung divine protection sa iyong mga anak, sa iyong asawa, yung inilalayo kayo sa mga disgrasya, sa mga sakit. Malaking biyaya na po yun. So, ipagamit po natin ang ating buhay sa Diyos upang ang tao ay maibalik sa Kanyang presensya. Wag po natin isipin yung pagod, yung natin isipin yung baka tumanggi sila. Problema na nila yun. Diba? Kahit nga kay Nehemiah, ang utos ng Diyos mangaral ka, magsalita ka, hindi ka nila pakikinggan. Yun ang sabi ng Diyos hindi ka nila pakikinggan. Pero, ang trabaho mo, magsalita ka pa rin. Bigyan mo pa rin sila ng babala nang sa gayon, yung kanilang dugo ay hindi mo pananagutan. Hindi yung sinabi ni Paul. Pagdating ng araw ng paghuhukom, wala akong pananagutan sa inyong mga dugo kasi nangaral ako sa inyo.
Amen? Kaya huwag po nating panghinayaan yung panahon na igugugol natin, lalo na po sa pag-aakay ng kaluluwa. Kasi ang Diyos po ang magbabalik ng higit sa inaasahan po nating pagpapala. Amen? Tayo po magsayo sa presensya ng Panginoon. Sa iyo ang buhay ko.